We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Labis ang tuwang nadama ng mga magulang ng isang 2 linggong gulang na lalaking sanggol nang ito'y maibalik na sa kanila matapos matagpuan ng isang guro sa bangketa sa Davao City, Martes ng gabi. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi na halos bitawan ng inang si Jessa ang kanyang anak na sanggol matapos itong maibalik na sa kanya noong Martes ng gabi, matapos tangayin ng isang hindi pa nakikilalang babae noong Sabado, February 17. Pinakarga lang niya ito saglit sa naturang babae upang bumili ng tubig matapos manggaling sa ospital. Pero paglingon niya, nawala na ang babae, tangay na ang kanyang anak. Sa 3 araw na nawalay si Jessa sa anak, halos huminturaw ang ikot ng kanyang mundo. Mura na jud kog buang sige pangita ni baby kay syempre mama gud sila pag og hilak makakita ako sa iyahang mga gamit makahilak na pud ko niabot na jud sa point nga gitabang ako nila tungod sa siguro sa ka-stress na walay tarong tulog niya syempre bag-o pa gud ko ng anak. Hindi raw siya mapakali sa pag-aalala lalo pat may impeksyon sa dugo ang bata na ngayon ay naka-admit na sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Dili ko makatulog ma'am, straight yun since pagkawala ni baby starte anto pagkagabi dili na jud ko makatulog kay sige ko og huna-huna sa iyahan na unsa na siya giatiman ba siya unsa iyahang gidede kay kato siya ma'am dili siya pwede magdede og formula kay na siya G6PD. Mo gito akong ginakabalakan halos taod-taod ko mo hilak ma'am kay murag ma-feel na ko nga mabati pud nako ang iyang hilak ba. Si Teacher Ira ang naging instrumento sa reunion ng mag-ina. Alas 9:30 Martes na gabi na makita nito ang sanggol sa tabi ng isang establishmento sa Barangay 2A, Davao City. Bibili lang daw sana sila ng kanyang nobyo ng gulay nang gabing makita ang sanggol. Na hayagan po siya sa sakyanan. So nakita na ko ang tiil. So abi dyan akong dulaan sa anak ko na, hala bata man siguro ni, na anak ko niya. Giukab sa ko ang uyab kay abi na mugtoy. So pag ukab niya nilihok man. Tabunan siya og kanang blue nga cloth. Tapos, ang nakalabas lang siya kay ang tiil. Kaagad nila itong inireport sa San Pedro Police Station at naisip din nila na baka ito ang sanggol na nag-viral online na nawala noong February 17. Hindi raw umiyak ang sanggol habang nasa bangketa bago natagpuan, kaya't hindi ito napansin agad. Pero nang kargahin na raw ito ng ina, doon na ito umiyak. Pagka kita na mo sa mother nga, pertidyong lipayan niya siyang salamat sa Ginoo kay naana jud ang bata. Sumuto na happy pud mig maayo kay nag-unite na silang duha. Nang dumating na ang mga magulang ng bata sa San Pedro Police Station, naging emosyonal na ang muling pagtatagpo ng mga ito na tila isang eksena sa pelikula. Nakapasalamat nako sila sa personal but usbon nako daghan kayong salamat kay kamo gyud ang gigamit sa Ginoo nga instrumento nga mabalik si baby sa amua. May kopya na raw ang San Pedro Police ng CCTV footage sa babaeng tumangay sa bata. Desidido namang magsampa ng kasong kidnapping ang mga magulang ng sanggol. Namagutin nakuha din nga video nga ang description sa babae sa payaton siya nga mo match po dito sa sa nagbilin dito sa may Quirino area. Isa na sa atong gina-consider nga the same person ang nagkuha o nagbilin sa bata. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 4 na katao matapos na salakayin ng mga otoridad ang pinaniniwalaang drug den sa Daet, Camarines Norte. Habang mahigit sa 1 milyong pisong halaga ng suspected shabu nakuha sa 2 drug personalities sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Iloilo City. Nakaalerto si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Arestado ang 4 katao matapos salakayin ng mga otoridad ang isang pininiwalaang drug den sa barangay Kamambugan sa bayan ng Daet, Camarines Norte, Pebrero 21 ng hapon. Nakuha sa operasyon ang nasa 15 gramo ng pininiwalaang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Ayon sa PIDEA Camarines Norte, matagal nilang minumonitor ang transaksyon sa naturang lugar. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong individual. Sa Iloilo City, umabot sa mahigit 1 milyong piso na halaga ng iligal na droga nako sa dalawang magkahiwalay na buy-bust operations. Una rito, arestado ang 53 anyos na si alias Jeff na itinuturing na high-value individual sa ginawang operasyon sa Barangay Bakhaw, Mandurriao, kung saan mahigit 400,000 pesos na halaga ng pininiwalaang shabu ang nakumpiska. Sa Barangay Tabuk, Suba, Haro naman, arestado ng kapulisan ang isa pang high-value individual na kinilala sa tawag na alias JR, kung saan umabot sa mahigit 780,000 pesos na halaga ng suspected shabu ang na-recover ng mga otoridad. Base sa investigasyon ng operatiba, karamihan sa mga parokyano ni alias JR mula sa mga karatig barangay. One ma'am delivery, kaliwaan. May asset sila mong gingamit na nagabakal tayo. Wala kita information about sa ni Y ma'am, but pinakabig natin siya sa high-value individual. Kasalukuyan na sa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nahuling drug personality. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod, na-recover ang mga bangkay sa bahagi ng Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Luan Mayrundina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sunod-sunod na na-recover ang mga bangkay sa bahagi ng Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental. Matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck kahapon, 14 ang naunang tala ng patay. Pero umakyat na yan sa 15 ayon sa Negros Oriental Police. Tukoy na ang kanilang pagkakakilanlan. Base sa investigasyon, galing La Libertad ang truck na karaniwang ginagamit sa pagkarga ng mga buhay na baboy at baka. Pero sinakyan ito ng 17 taong pupunta sana sa isang livestock market sa Bayawan City. Habang binabaybay ang National Highway, bigla umanong nawala ng preno ang truck at dumausdos pababa. Hanggang sa mahulog sa bangin na may lalim na 80 hanggang 100 metro. Miyerkules ng gabi, pumunta sa Mabini Police Station ang mga pamilya ng nasawing biktima. Last week, nagkuha na kuno siya, murag ni aberya na ba niya, murag na ipugos na lang yung padagan ba? Tuloy ang investigasyon pero hindi pa nakakausap ang 72 anyos na driver. Napatuloy na ginagamot ang bali sa kaliwang balikat. Tanging siya at isa pang sakay ang nakaligtas. Pero kapwa sila sugatan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrundina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi naman ang 73 anyos na babae matapos na masunog ang kanyang bahay sa Batangas City. Ang biktima posibleng nadula sa hagdan ng tangkay nitong lumabas sa nasusunog na bahay. Nakaalerto si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang maitim at makapal na usok na ito na sinasabayan pa ng pagkalat ng apoy ang gumising sa mga residente sa Barangay Calicanto, Batangas City, bandang alas 5:30 ng umaga kahapon. Sinubukang maapula ng mga taga-barangay ang naglalagablab na apoy habang naghihintay ng responde ng mga bumbero. Malaki na po talaga. Based po sa initial na po namin, dito po sa taas po nagsimula, unang bahay na ito. Okay. Tapos nag-radiate lang po itong... Ang apoy na yan nagmumula sa bahay ng 73 anyos na si Leo Divina Espiritu na nasawi sa insidente. Ayon sa otoridad, posible umanong nadula siya sa hagdan ng tangkaing makalabas sa bahay. Nag-iisa lang na nakatira sa bahay ang biktima. Ang pag-asa ng una, lumabas, may sabi. Pero nung sabihin ng bombero na sinira, nakalak ang screen, na ako. Nasabi ko nasa loob yan. May possible na fracture po kasi siya dito nung makita namin, nung nakasubsob po. Isa sa tinitingnang dahilan ng sunog ang naiwang nakasinding kandila sa mini altar ng biktima sa loob ng bahay. Nadamay rin sa sunog ang katabi nitong abandonadong bahay. May altar kasi kami sa taas. Nagsisindi siya. Baka natumba yung kandila. Pasado alas 6 na ng umaga nang tuluyang naapula ang apoy. Nagpapatuloy ang investigasyon para malaman ang kabuang danyos sa insidente at tunay na sanhi ng sunog.
Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumataas ngayon ang bilang ng mga insidente ng grass fire sa Zamboanga City dahil sa El Nino. Habang umabot na sa 250 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Western Visayas dahil sa mainit na panahon. Alamin natin ang detalye sa live report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Krisa? Saraliban sa tumataas na kaso ng grass fire, ramdam din ng BFP Zamboanga ang kakulangan ng supply ng tubig. Samantala, dry spell condition posibleng maranasan sa buong Western Visayas sa katapusan ng Marso ayon yan sa Pag-asa. Sa tala ng Zamboanga City Fire District, umakyat na sa 35 ang insidente ng grass fire mula January hanggang February 2024 sa Zamboanga City. Mas mataas ito kumpara sa 2 insidente na naitala noong January hanggang February 2023. Kaya naman, ikinaalarma na ito ng mga otoridad. Ayon sa ZCFD, karaniwang sanhi ng grass fire ay ang simpleng pagsusunog ng mga basura sa damuhan na tuyong-tuyo dahil sa mainit na panahon. Pwede umanong kumalat ang apoy lalo na kung medyo malakas ang hangin. Maliban dito, malaking hamon din sa mga bombero ang kakulangan ng supply ng tubig sa Zamboanga City dahil sa epekto ng El Nino. Kaya umaasa lang daw sila sa rasyon ng water tankers na galing sa mga pribadong ahensya para madagdagan ang kanilang supply ng tubig sakaling may sumiklab na sunog. Tinatalakay na rin nila sa Zamboanga City Water District ang mga pwedeng gawin kung kakailanganin ang mas maraming tubig. We have also coordinated with Water District regarding worst case scenario, wala ng tubig. We have proposed production well, hindi na ginagamit. So, pwede namin gamitin yun, pero kailangan pa po ng mga equipment. Nagawa po yung production well for BFP lang po ang makakagamit nun. According to Water District, hindi mauubusan ng tubig. 3 buwan nang nararamdaman sa ilang lugar sa Western Visayas ang matinding init ng panahon o dry spell. Ibig sabihin, nararanasan sa buong rehiyon ang way below normal rainfall amount. Sa datos na isinumite ng Department of Agriculture sa Office of Civil Defense 6, umabot sa 6,675 na magsasaka at mangingisda ang apektado na ang hanapbuhay dahil sa epekto ng El Nino. Ang halaga naman na nawala sa produksyon ng mga magsasaka at mangingisda ay umabot na sa mahigit 250 million pesos. Pinakaapektado ang mga probinsya ng Iloilo, Antique at Negros Occidental. So for the province of Iloilo, it has already experienced a significant damage, worth 135 million pesos in losses across 9 towns, affecting 3,458 rice farmers. In Antique, the losses amount to 102 million pesos in 14 towns, impacting 2,845 rice and corn farmers. In Negros Occidental, there are reported damages of 12 million pesos across 7 cities and towns, affecting 372 rice farmers. Dahil sa malawak ang epekto dulot ng El Nino, maaring magdeklara ng state of calamity ang isang LGU ayon sa OCD6. We have parameters for that. They can declare state of calamity when the trigger point has already been reached. So a certain percentage of their population must experience that condition before they can declare state of calamity. Upang ma-assess ang epekto ng El Nino, nakatakdang magpatawag ng emergency meeting ang Task Force El Nino sa susunod na linggo. Magbibigay rin ng emergency relief and assistance sa agriculture sector at magsasagawa ng community education kung saan tuturuan ang mga residente ukol sa water management. Kahapon, naitala ng Pag-asa ang 36 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo City at posible pa itong tumaas sa buwan ng Marso. Ayon sa Pag-asa,
Nakatakda ring maranasan ng dry spell condition sa Western Visayas sa katapusan ng Marso. End of March 2024, can-expect nato ng aton nga condition diri sa Western Visayas is mapaidalang kita sa may dry spell condition. Kung din ang province kang Antique, Capiz, Iloilo, and Guimaras will be under the dry spell condition, and Negros Occidental will be under the drought nga condition. Sara, patuloy ang ating panawagan sa ating mga kapuso na apektado ng El Nino na importante ding panatilihin nating hydrated ang ating mga katawan at mas magdoble ingat tayo ngayon dahil mas mataas ang tsansa ng sunog ayon yan sa BFP. Sara. Okay, maraming salamat Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang residente sa Bayambang, Pangasinan hindi raw makatulog sa gabi dahil may kumakatok sa kanilang mga bahay tuwing madaling araw. Police visibility pinaigting dahil sa umano'y insidente ng katok bahay. Narito ang report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ano ang iyong gagawin sakaling may kumatok sa iyong bahay? 3:00 ng madaling araw. Sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, nagdulot ng takot sa ilang residente sa barangay Manambong Sur ang pagkatok sa pintuan at bintana sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw. Ang 49 anyos na si Maria, hindi niya tunay na pangalan, hindi na raw nakakatulog ng maayos dahil sa insidente. Dakong 3:00 ng madaling araw, binulabog ng malakas na pagkatok sa pinto ang kanyang pamilya. Kaya nabigla po ako. Kala ko anak ko, ginising ko yung anak ko na grade 4 para tignan. Pero hindi siya tumayo agad, ma'am. Nung lumabas siya, tapos binuksan niya, sabi niya walang tao. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng karagdagang lock sa kani-kanilang mga pinto. Takot din ang naramdaman ng 73 anyos na si Rodolfo nang magising sa malakas na katok sa pinto, dakong 3:00 ng madaling araw. Agad daw siyang bumangon upang pakiramdaman kung sino ang kumatok. Natakot nga ho eh. Dahil baka may masamang intensyon, buksan na yung pinto. Mayroon nang nangyari dyan sa kabilang barangay na kung ano-ano raw ang ginagawa nila, may nanakawan daw. Kaya ganun, matatakot kami. Sa investigasyon ng otoridad, isang residente mula sa Karatig Bayan na may sakit umano sa pag-iisip ang nasa likod ng insidente. Kumalat ang insidente sa social media, kaya nagdulot ng takot sa mga residente. Then this person po posted this one po sa kanilang Facebook page or sa kanilang social media platform po. Then may iba pong mga kabataan na sumakay doon sa or nag-ride on doon po sa kwento na yon. Pinaigting ang police visibility sa mga barangay. Nananawagan din ng LGU sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon sa social media. We will ensure that we will implement the law. Inaayos na po namin yung iba na mga nagpo-post at nagpapakalat po ng kung ano-ano mga photos. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 3 hektarya ang bahagi ng kagubatan sa Miag-Ao, Iloilo na sunog. Pagbabawal sa pagsunog ng mga dahon at iba pang waste materials ipinaalala ng BFP. Makikita sa video ang pagkasunog ng bahagi ng bundok na ito sa barangay Dalihe sa bayan ng Miag-Ao, Iloilo, Miyerkules na gabi. Umabot sa 3.5 hectares ng kagubatan ang napinsala ng forest fire. Ayon sa Miag-Ao Fire Station, huling namataan ng mga residente malapit sa barangay Dalihe ang malaking apoy na agad namang nirespondihan ng BFP. Kabilang sa nasunog ang iba't ibang fruit-bearing trees sa lugar. Ayon sa BFP, isang tourist spot ang lugar na pinangyarihan ng sunog kung saan ipinagbabawal ang paninigarilyo, pagsusunog ng mga basura at paggawa ng uling. Pasado 1:00 Huwebes ng madaling araw, idiniklara na itong fire out ng BFP. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Miag-Ao Fire Station sa pinagmulan ng sunog. Samantala, upang maiwasan ang kahalintulad na insidente, importante ayon sa Miag-Ao BFP na mahigpit na ipatupad ang Republic Act 9003
o ang Ecological Solid Waste Management Act at ang RA 8749 o Clean Air Act, kung saan kasama na probisyon nito ang pagbabawal ng pagsusunog ng mga basura. Kaysa inyo kita subong kulabit ng tubig. Ang mga mga ilamon medyo mamalasa. So mas maayo nga litawan natong mag-uling or sang mga magpanutod na nga hindi na pala masarangan bala. Although nga ginabantayan nila, so bigyan natin paskog ang hangin. So amo na ang galakta sa ang mga kabla. Kasado na ang paghahanda para sa Grand Street Dance at Grand Float Parade sa Baguio City na gaganapin sa weekend. Alamin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Sara, ngayon pa lamang ay fully booked na ang mga hotel at transient houses sa Baguio City. Samantala, sa projection ng otoridad, inaasahang lampas sa 1 million ang makikisaya sa Panagbanga Festival celebration ngayong weekend. All systems go na ang isasagawang Grand Street Dance at Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong weekend. Nasa 15 contingents ang kalahok sa street dance competition, kasama ang 6 na manggagaling sa iba't ibang lugar. 33 floats naman ang ipaparada sa linggo. We're pretty much excited for this weekend's parade. We have more participants, especially during the float parade, way more than we have ever had in the past. Nakahanda na rin ang mahigit 1,700 na pulis na magbabantay sa seguridad para matiyak ang maayos na selebrasyon. So we divided the crowd control into 5 sectors. So each sector has its own complementary personnel to address anti-criminality, emergency response, and of course, control of the crowd. Magpapatupad ng traffic rerouting sa mga motorista. May mga emergency lane na ilalaan sa dadaanan ng parada. Magtatayo ng control points papasok sa Baguio City para magabayan ang mga biyaherong papunta sa ibang bayan at dadaan lang sa Baguio City. Maglalabas ng abiso ang pulisya sa mga lugar na magsisilbing parking area. We will be posting yung mga identified parking areas in the city. Actually, we have accounted more or less 36 parking areas for motor vehicles and at almost 1,000 for motorcycles. Para sa mga turistang aakyat ng Baguio upang makisaya sa Panagbanga Festival, simula ngayong araw hanggang 12 midnight sa Sabado, maaaring dumaan sa Cannon Road. Pero pagdating sa Camp 6, kung saan under repair ang kalsada, dadaan sa bahagi ng Wood River. Panawagan ng lokal na pamahalaan na maging responsable, lalo na sa pagtatapon ng basura. Nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa online hotel bookings para hindi mabiktima ng scammer. Sara, sa Sunday sa Grand Float Parade, kabilang sa 33 na paparada, syempre ang GMA Kapuso Float na nasa sa aking likuran. Actually ongoing yung pagdedesenyo sa ating float, pasilip lamang, konting pasilip lamang sa ating mga kapuso dahil yan po yung ating float. Napakaganda, napakamakulay. 70% ng materials na idinisenyo ho sa ating float ay syempre mga fresh flowers from Benguet. Ayan po yung konsepto niya. May mga flamingo, meron hong mga giant na mga bulaklak sa buong palibot actually ng ating GMA Kapuso Float. At syempre, ang mas nakaka-excite pa dyan mga kapuso ay syempre kung sino nga ba yung mga GMA artist na sasakay at paparad at makikisaya sa selebrasyon ng Panagbanga Festival by Sunday. Makikisaya po dyan mga kapuso ang ilan sa cast ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. At sasakay po dyan si Senator Bong Revilla, of course, Beauty Gonzales, Lian Valentin, Nino Mulak, May Bautista. Nariyan din si Miss Carmi Martin at si EJ Falcon. Kaya naman mga kapuso, magsama-sama ho tayo sa selebrasyon ng Panagbanga Festival dito ho yan sa Baguio City. Sara? Alright, I'm sure excited na ating mga kapuso dyan. Maraming salamat at happy Panagbanga Festival sa inyo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang inyong Regional TV News. Lalaki
Lalaking umakyat sa puno ng niyog sa Argao, Cebu, bumaba matapos ang 31 oras na negosasyon ng otoridad. Ayon sa pulisya, umakyat ang 33 anyos na lalaki sa puno ng niyog gabi noong Martes at bumaba kahapon ng alas 8 ng umaga. Giit niya na may gusto raw pumatay sa kanya. Maliban sa pulisya at kasapi ng rescue groups, tumulong rin sa pagkumbinse sa kanya na bumaba ang kanyang tiyuhin. Dahil bigong makumbinse ang lalaki, minabuti ng otoridad na maglagay ng pangsalo na gamit ang tarpaulin, sakaling mahulog siya. Sa initial assessment ng pulisya, tila wala umano sa sarili ang lalaki. Dinala siya sa DOH Treatment and Rehabilitation sa Argao. Ayon sa pulisya, posibleng lulong sa droga ang lalaki. Napuno ng saya at musika ang pagsisimula ng Asin Festival 2024 sa Dasol, Pangasinan. Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute pinarangalan bilang overall champion sa Dasol Secondary Athletic Meet. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Napuno ng saya at musika ang pagsisimula ng Asin Festival 2024 sa Dasol, Pangasinan. Binuksan ang kapistahan sa isang civic parade na nilahukan ng iba't ibang government and non-government organizations, mga guro at estudyante mula sa mga paaralan sa bayan. Kabilang din sa parada ang mga naggagandahang kandidata ng Miss Dasol Asin Festival 2024 na magtatagisan ng ganda at talino sa darating na Sabado, February 24. Sinundan ng Drum and Lyre Exhibition ang parada kung saan 4 na drum and lyre corps ang nagpakita ng husay sa pagtugtog. Una po nakakakaba po kasi first time po ulit pagkatapos po ng pandemic. Once again, congratulations to the Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute. Pinarangalan naman ang Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute bilang overall champion for 8 consecutive years sa Dasol Secondary Sports Athletic Association Meet. I humbly accept this award for the recognition that was given now to our DMG MPI school. Masayang tugtugan ang pinagsaluhan ng mga Dasolano sa Barangay and Community Night. Kasabay ng sayawan ang musika ng orkestra na handog ng DMJMPI at Jimenez Family para sa mga taga-Dasol. Ang Asin Festival ay paraan ng bayan upang may pakilala pa ang pangunahing produkto ng asin. Pinopromote po natin ang number 1 na produkto ng aming bayan, asin. Kaya nakakatulong po sa aming ekonomiya ang pag-promote po ng asin sa pamamaraan ng Asin Festival. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.